Hello guys, andito ako sa pinaka right spot na makikita dito ang Gethsemane and Mount of Olives. So kabababa ko lang ng bus at bago tayo pumunta doon, ipapakita ko muna sa inyo. Etong matatanaw natin dito, ang tinatawag nilang Gethsemane. Ito ay paanan ng bundok ng Mount of Olives. Dito nangyari ang paghuli at pag-aresto kay Jesus bago siya hatulang ipako sa krus. At mula sa paanan ng bundok, makikita natin ang makasaysayang sagradong bundok, ang Mount of Olives. Makikita dito ang Gethsemane, ang Mount of Olives. Diba, grabe? Ang ganda. Medyo mahaba-haba yung lalakarin natin, mga 6 minutes siguro. And mamaya dito rin tayo sasakay ng bus. Sa mga kagaya kong mahilig mag-solo trip dito, masasabi kong magandang magpunta dito kapag weekdays, hindi siya bad. Para accessible ang transportation at makakamura ka. Naabot na natin ang Church of All Nations, o tinatawag nila itong Basilica of Agony. At sa loob nito, ang site kung saan nagdasal ang ating Panginoon bago siya hulihin. Taxi to Bethlehem. No. Entramos aquí. Thank you so much. You're welcome. Hello. Happy New Year. Where are you from? From Philippines. Philippines. Yeah. Thank you. Dito na tayo sa Basilica of Agony. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo't mananalangin ako sa dako roon. Lumayo siya sa kanila, mga isang pukol ng bato ang layo. At dooy lumuhod at nanalangin. At ito ang kanyang panalangin. Ama, kung maaari po ay ilayo mo sa akin ang kupang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masusunod, kundi ang kalooban mo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim. At pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Pagkatapos manalangin, siya'y tumayo't lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa labis ng kalungkutan. Bakit kayo natutulog? Tanong niya. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating na ang maraming taong pinangungunahan ni Judas, na kabilang sa 12. Nilapitan niya si Jesus upang halikan. Subalit tinanong siya ni Jesus, Judas, ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Nang makita ng mga alagad ang mangyayari ay sinabi nila, Panginoon, gagamitin na ba namin ang aming tabak? Kaagad tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng pinakapunong pare at natagpas ang kanang tainga nito. Sinabi ni Jesus, tama na iyan. Tipon niya ang tainga ng alipin at ang sugat ay kaagad ring naghilom. At dito na dinakip si Jesus. At ito ang kwento ng Garden of Gethsemane. At dito sa labas, sa tabi ng simbahan, makikita ang mga puno ng olive tree. Ito ay matagal nang iniingatan at inaalagaan dahil ang mga olive tree na to ay hindi lang ito basta kahoy na nakatanim dito. Ito ay tinatawag nilang ancient tree na buhay pa sa kapanahunan ng ating Panginoong Jesus. Maaring ang mga sanga nito ay mga bago na, pero ang mga ugat kung saan ito tumubo at nagsimula ay naging saksi sa kasaysayan ng pananampalataya at pag-asa. This is all here. It's my word. It's like having a giant.